Nakagawian ng mga Pinoy na isipin na agad ang pagkakaroon ng anak pagkatapos ng kasal. Pero iba na ang henerasyon ngayon. Mas maraming pumipiling paunlarin muna ang sarili bago pumasok sa mas mabigat na responsibilidad. Tulad na lang ng DINK o Double Income No Kid Couple na sina Dan at Danica. Alam mo naman, pag nagkaanak ka na, obligation na yan. So talagang makakat na yung travels, yung mga bagay na gusto namin ma-experience dalawa. Yung time mo, dedicated na talaga. Dedication mo, emotion, dapat okay din yung emotions mo pag may anak ka na. So, financial aspect, yun. Hindi raw nila basta-bastang papasukin ang pagiging magulang dahil nakita nila kung gaanong kahirap magpalaki ng anak. Kailangan handang-handa ako financially, emotionally, na isasakripisyo. Mas babae kasi ang nagsasakripisyo pag nagkakaanak. Katawan mo, pag-aalaga mo, oras mo, ikaw yung talagang magiging sacrificial lang na, mag-resign ka muna sa trabaho mo para makapag-focus ka sa bata. Hindi rin daw sila napapressure sa sinasabi ng ibang tao. So siguro yung parang dahil nga wala kayong anak, yung ibang tao, iniisip nila, naglalaro pa lang kayo. Parang hindi nila naiisip na may plan kayo as a married couple. Hindi kasi sanay yung mga older generation na pag may nagpakasal, hindi agad nagkakaanak. Masaya raw sina Dan at Danica na marami pa silang kayang gawin sa mga libre nilang oras. Kumbaga parang we consider nga yung mga anak namin ngayon, yung bahay, yung sasakyan, yung mga halaman. Akala rin daw ng marami ay boring ang buhay ng mga DINK couple. Pero nagkakamali raw kayo dyan. Parang alam mo yun, ang dami-dami pa talaga sa listahan namin na pakiramdam namin talaga, gusto muna namin tapusin lahat yun. Kaya never namin naisip na ano ba, time na ba para mag-anak. Huwag silang ma-pressure doon sa timeline na nanggagaling mula sa ibang tao. Mas maganda, pag-usapan nilang mag-asawa. And ang magmamatter naman kasi in a relationship is yung relationship ng mag-asawa. Hindi naman ibig sabihin na kung wala pang anak, hindi sila serious. Of course, kasama na rin doon yung nagpaplano sila. Nagpaplano sila ng perfect time na yung may ipon na sila or siguro may sarili na silang bahay or kaya na nila to raise. Lalo na alam natin, hindi lang kasi about basic necessities and food, shelter, clothing, kundi pati yung education. Which is something din na kailangan pagplanuhan talaga. Bukas pa rin naman daw sina Dan at Danica sa posibilidad na magkaanak. Basta't panahong handa na sila sa pisikal, emosyonal at pinansyal na katayuan sa buhay. Materno pa si Dan at Danica. Talagang enjoying life sila. Pero gusto ko lang i-address yung malamang marami sa inyo mga mami nanonood dyan, medyo umiiling. Dahil talaga ito ang pinakamahirap tanggapin para sa mga medyo nasa age ko na, medyo mas nakakatanda kasi hindi ito yung nakagawian natin. Hindi ito yung traditional na pagka nasa of age na kayo, mag-asawa na kayo, dapat may anak na. Yun yung dati. Ganon. Pero iba na ngayon. Iba na ngayon. Iba nung ikaw, Maui, 23 years old ka rin lang nung nagkaroon ka ng mga anak. Yes, actually, I was 20 lang. 20? Ako pala yung 23. So, parang for some reason, nung panahon ko, maaga kami, nagbubuntisan lahat. Hindi ko alam kung bakit. Pero, sa pansin ko nga, Mami, sa panahon ngayon, Jester and Justin, mga tao, hindi na agad-agad nag-aanak. Mas nag-iisip na sila na parang kaya ba natin. Tsaka ang dami ko ring friends, na iniisip nila, kaya ko na ba maglabas ng bata sa mundong ito? Sa dami ng babayarin, sa dami ng ginagawa, mga masasamang nangyayari kumbaga, no? So, napapansin ko, yung thinking ng tao ngayon, mas iba na. Hindi katulad nung katulad sa atin. Yun talaga ang kailangan alalahanin. Ano yung mga pumapasok sa isip mo nung napapanood mo yung story ni Dan? Ang gusto kong malaman doon yung katulad nung binanggit mo kanina, Mami Chiki. Kasi minsan, nanggagaling din naman yung pressure externally. Para magkaanak sila. Lalo sa kanilang mga magulang. Halimbawa, sa mga magulang, sa mga manugang o sa mga parents. So, how do you handle that? Kapag halimbawang nasa kanila yung pressure na magkaapo na, kasi gusto na namin magkaapo sa inyo, pero ayaw nyo pa mag-anak. Yun ang napakahirap din, ano? At nakita naman natin, dun sa kay Dan at saka Danica, decision mo yun talaga na parang i-tune out na. Kasi sa katapos-tapusan buhay nyo rin. So, ang kailangan alalahanin nung mga mas nakakatanda is buhay nila yon. And alam ko gusto natin yung mga gusto na magkaroon ng apo.
Kasi meron din mga dahilan kung bakit yan gusto mo ipagpatuloy yung pangalan, Yes. di ba? Meron Oo. namang mga ganyan. Tsaka gusto mo rin na may mag-aalaga sa'yo pagka tumanda ka na. That's another consideration. Anak mo lang naman ang anak mo ang gagawa niyan. Yes. So kung pipiliin nyo maging double income, no kids, isipin nyo rin, paano pag mas matanda na ako, sino mag-aalaga sa akin? That's one consideration. Oo. And Yes, kaya din yun pinipilit or inaalala ng mga mas nakakatanda. Yung isa pa, ate si Justin ang itatanong ko, yung lalong maraming kasing mga religious, marami tayong Katoliko, Christian sa ating lipunan, yung idea na pag kayo'y kasal, ang obligasyon is magkaroon ng anak. Procreation, oo. Well, I think especially sa Catholic faith, ganun talaga, di ba? Go forth and multiply. Yes. No? Yes. But I think it really depends on the person. No? It depends on ano ba yung leading ni God sa season na yan, sa panahon na yan, di ba? But another thing is, yung tanong ko is, season lang ba to yung dink na to? O gusto nila na habang buhay wala silang kids? Yun ang isa pang Pwede kailangan. ba? Kasi, Yes. but another thing you need to consider is na, unfortunately, it's the guy that says it, no? Pero yung biological clock ng mga Correct. babae. Ng babae. So, Correct. pag gusto nila na magkaanak one day, medyo limited ang ang time frame para Yes. mangyari yun. Nako, totoo yan. Oo. And, yeah, Go sorry. ahead, go ahead. Actually, I was gonna say, meron namang mga alternatives, pero syempre hindi lahat kayang i-afford yun. I-afford. Tulad ng mga Tsaka freezing your napakamahal. eggs. Oo. Yes, kaya minsan yung pressure din nasa babae. Minsan naawa din ako sa mga tulad nating babae na, syempre, kasi ang lalaki kahit anong edad pwede, pero pagdating sa babae, yung biological clock na natin, gumagana, umaandar non-stop. So Yes. yung pressure doon na parang, oh my God, 30 na ako, 31 na ako, 32. So minsan kahit hindi pa financially ready, Mami Chiki, paano yun? Oo. Hindi ka pa financially ready, pero your biological clock is ticking as a Kailangan mo rin woman. yun na nga. So, decision mo rin at pag-iisipan mo rin kung gusto mo ba talaga ng anak at dinedelay mo lang, kung timing lang. Kailangan mo rin pag-isipan, halimbawa, Maui, kung gaano kang ka-energetic dahil mas bata ka nagnanay, nasasabayan mo yung mga anak mo. Correct. Takbo-takbo, sige, habulin mo yan. Pero kung mag-desisyon ka magkaanak ng medyo mas matanda na, mahihirapan ka rin Yes. na, diba, na makiride. At paano pagpunta mo sa PTA, yung mga kasama mo mga nanay, puro bagets, ikaw hindi na masyado. Pero alam mo, may feeling ko may pros din May yung pros matanda and ka cons. na. Tapos na nagkaanak. Kasi kahit paano, mas matured ka ng mag-isip. Very good. You know Tama. what, speaking of the pros and cons, meron talagang pros and cons. Ako coming from someone who had children early, maaga po ako nag-anak at the age of 20. So, yung mga pangarap ko, nung ako'y nasa ganung edad, hindi ko na tuloy, kumbaga, hindi ko na nagawa. Kinailangan mo muna isang tabi. Isinantabi ko muna, give up ko lahat kasi kinailangan kong alagaan yung mga anak ko. At syempre, bilang nanay, gusto mo yun na nandun ka parati sa kanila. So, yun yung mga i-give up mo. Pero as to, pag ikaw ay mas may edad na nagawa mo naman lahat ng pangarap mo, pero yun nga, tulad sabi ni Mami Chiki, baka medyo hirap ka na maghabol by that time. Or pagdating ng mga PTC or PTA, alam mo, ikaw na yung pinaka-matured doon or something Yes. like that. Pero maganda yung binanggit ng couple natin, si Dan and Dan. Si Dan at si Danica. Clarify nila na bagamat dink silang dalawa lang sa buhay, sa ngayon at least, hindi ibig sabihin nun na malungkot. Totoo yun. Nandiyan yung mga halaman nila, yung mga aso nila, Mga yung aso mga... nila. Nakakapag-travel sila. Yes. Actually, Jess, yun din yung medyo natutuwa ako dyan, no? Kasi sabihin natin may kids kayo. At some point, mag-graduate na yung kids nyo, magkakaroon din ng sariling pamilya, at it's gonna be the both of you again, yung asawa nyo. So, empty nester. Yes. Pwede niyong gawin yun sa second round. Yes. Pwede. But what I mean to say is, na nakakatuwa na ganun ka-strong ang relationship nila sa isa't isa. Tama. Na masaya sila sa isa't isa. Yes, at Even saka without isang kids. dagdag lang na paalala lang na hindi naman porket nag-aanak na yung ibang kaedad nyo, kailangan nyo rin magpa-pressure. Lahat kanya-kanyang timing po at oras at Kanya-kanyang biyaya. timing. Kayo't kayo lang ang makakapag-determina niyang mag-asawa. Di ba, Ma'am Diyan Chiki? tayo talaga saludo kay Dan at Danica. It is a decision after all. At ang Yes. panawagan natin sa mga mami, mga nanay, mga batang nagdedesisyon ng ganyan, yes. masakit sa loob. Talaga naiintindihan ko, pero kailangan nating tanggapin At buhay unawain. nila yon at unawain. At magbigay man tayo ng payo, huwag po tayo ma-hurt kung hindi tayo sundin. At sa kabaliktaran, yung mga mas bata, humingi lang kayo ng payo. Enough na po sa amin na nagtatanong kayo, na Tama. humingi kayo ng payo. Kahit hindi nyo sundin, bigyan nyo lang ng konti pagkakataon, marinig din kung ano na iniisip ng iba. Yun lang Alright. po. Maraming Yes. salamat sa Sama aking ba mga natin kausap. natutunan doon? Grabe. Alright. Grabe. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang.
Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.